Nagtaka naman si Joe Fan sa sinabi ni Chucho kaya napatahimik na lang siya. Ngumiti naman si Chucho at hinawakan ang kamay ng ating bida. Sinabi rin niya na sa ngayon ay isa na sa kanila ang ating bida. Kaya sa ngayon ay dadalhin niya si Joe Fan papunta sa kanyang pamilya upang ipakilala ito sa kanila. Matapos ang ilang sandali, narating na rin ng dalawa ang isang libingan. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya ang nakalagay sa libingan ng isa sa mga ito. Isang pahayag ang nakasulat na ang may-ari ng damit na ito ay itinuturing niya ang kanyang sarili na ang pinakamagaling na pill refiner sa kanilang imperyo. Kaya natuwa na lang si Joe Fan sa kumpiyansa ng tao na ito dahil kahit si Elder Yan ay mahihiya na sabihin ito. Bigla namang nagtanong si Chucho kung sa tingin din ba ni Joe Fan na mayabang ang may-ari ng damit na ito. Hindi naman ito nasagot ng ating bida, sa halip, tumahimik lang siya. Nagsaad naman si Chucho na ang libingan na ito ay ang libingan ng kanyang kapatid na si Chu Qingtian. At ang damit na ito ay siya rin ang gumawa. Bigla namang naging seryoso ang ating bida dahil alam niyang narinig na niya ang pangalan na ito kanina. Bigla rin niyang naalala na ito pala ang pangalan ng spy na pinadala ng kanilang pamilya sa Yaohuang Temple. Kaya nagulat na lang si Joe Fan dahil kapatid pala ito ni Chucho. Naging seryoso rin si Joe Fan dahil talagang mahina ang pamilya na ito dahil kahit ang kapatid ng kanilang sect leader ay pinadala nila sa isang mapanganib na misyon tulad nito. Bigla namang natigil sa pag-iisip nang biglang sabihin ni Chucho na nakikita niya ang kanyang kapatid sa kanya. Dagdag pa nito na ang paglaban niya kay Yan Fu habang puno ng kumpiyansa ay talagang katangian na tinataglay rin ng kapatid niya. Kaya nasabi niya na lang na parang nanggaling sa isang tao lamang ang kanilang pagkatao. Nadismaya naman si Joe Fan nang marinig ito dahil akala niya ay naging malapit siya kay Chucho dahil sa galing ng kanyang paglandi. Ngunit ang dahilan lang pala ay magkapareho sila ng kapatid niya. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na parang kapatid pala ang turing sa kanya ni Chucho. Bigla namang pinagalitan ni Chucho ang ating bida at sinabihan ito na tulad ng sinabi niya kanina, huwag na niyang gamitin ang sister sa pagkausap sa kanya. Bigla namang naguluhan si Joe Fan dahil kung kapatid ang turing sa kanya ni Chucho, bakit naman hindi niya maaaring tawagin na sister ang babae na ito? Nakangiting sinabi naman ni Chucho na sa una ay aminado siya na parang kapatid lang ang turing niya sa ating bida. Ngunit mula nang makita niya ang ipinakitang tapang laban kay Yan Fu ay nag-iba na ang pagtingin niya sa kanya. Ipinaliwanag rin ni Chucho na ang kanyang mga magulang ay mga ordinaryong disciple lamang ng pamilya na ito, ngunit sa huli ay namatay rin ang mga ito dahil sa laso ng Yaohuang Temple. Kaya nangako sila ng kapatid niya na maghihiganti sila sa Yaohuang Temple dahil sila ang dahilan ng pagkamatay ng magulang nila. Sinabi rin niya na nakita ng kanilang grandma na maganda ang talento nilang magkapatid sa martial arts kaya mula noon ay tinuruan na sila nito ng kanyang mga martial arts. Ngunit bago pa man sila makapagsimula sa kanilang pag-aaral ng martial arts ay nagkaroon sila ng problema dahil lalaki ang kapatid niya. At sa pamilya na ito, ang gamit lamang sa isang lalaki ay ang maging asawa ng kanilang mga babaeng disciple upang mapanatili ang dami ng kanilang pamilya. Alam rin niya na ang kanyang kapatid ay talagang talentado pagdating sa paggawa ng mga gamot. Napagod na rin ito dahil ayaw niyang maging asawa ng mga babae dahil mas nais niyang maging isang kilalang pill refiner ng kanilang imperyo. Kaya upang matupad niya ang kanyang pangarap ay pinagtaksilan niya ang kanilang pamilya at sumama siya sa Yaohuang Temple. Bigla namang nagulat si Joe Fan dahil hindi niya inakala na nagtaksil pala ang kapatid nito sa kanila. Kaya tinanong niya si Chucho kung bakit sinabi niya na nagtaksil ang kapatid niya sa kanila kahit na ang sinabi kanina ni Elder Yan ay pinadala ng kanilang pamilya ang kapatid niya bilang isang spy. Nagsaad naman si Chucho na tama ang sinabi ng ating bida, ngunit sa mga oras na yun ay hindi nila mismo alam na isang spy pala ang kapatid niya, kaya halos lahat sila nagalit sa kanya dahil akala nila ay talagang nagtaksil ito. Kahit na si Chucho mismo ay sumulat sa kapatid niya at pinutol na niya ang ugnayan nila bilang magkapatid dahil hindi niya alam na nasa isang misyon pala ang kapatid niya. Dagdag pa niya na nalaman lang nila ang katotohanan 3 taon ang nakalipas magmula nang bumalik ang kapatid niya sa kanilang pamilya. Nalaman nila na ang lahat pala na ito ay ang plano ng kanilang grandma. Sinabi rin niya na hindi nabigo ang kanyang kapatid sa kanyang misyon dahil nanakaw niya ang antidote ng Rainbow Cloud Palm kahit na matindi ang seguridad ng pagbabantay ng Yaohuang Temple sa antidote na ito. Ngunit gamit ang kanilang espesyal na ink ay nagawang isulat ng kanyang kapatid ang formula na ito sa kanyang balat. Bigla namang lumabas ang pawis sa mukha ng ating bida at kanyang tinanong si Chucho kung balat ba ng kapatid niya ang nakita nila kanina sa loob ng kuweba. Namangha rin si Joe Fan sa tapang ng tao na ito dahil talagang itinaya niya ang kanyang buhay para lamang makuha ang formula na ito.
Kaya nasabi na lang niya na talagang magandang impormasyon ang bagay na ito, dahil maaari niya ring gamitin ang paraan na ito sa hinaharap. Kaya nasabi niya na kapag nakabalik na siya sa Lo Clan ay agad siyang magpapadala ng suicide squad sa bawat pamilya upang magamit nila ito laban sa kanila sa hinaharap. Nasabi rin ni Joe Fan na kailangan niyang ituro sa mga ito ang demonyong paraan upang maging ganap silang tauhan niya para hindi ito magtaksil sa kanya. Kaya kahit na hindi man ito makatarungang gawain, kailangan niya itong gawin upang sa pag-unlad ng Lo Clan sa hinaharap. Bigla namang pinagpatuloy ni Chuchu ang kanyang pagkwento at kanyang sinabi na maraming nanabik sa kanilang pamilya noong bumalik na ang kapatid niya mula sa misyon niya. Kaya sa tulong ng formula na nakuha ng kapatid niya ay nagtulungan sila ng kanilang anti-tao na magawa ang antidote na ito. Kaya ang mga Tower Master at ang ibang disciple ay nagkaroon na lang ng mataas na ekspektasyon sa kanila. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging mapanganib ang antidote na magagawa nila. Dahil nang ibigay nila ang antidote na ito sa kanilang sect leader noon, ang gamot na ito ay agad itong namatay. Nagsimula ring lumabas ang epekto ng laso na ito sa kapatid niya at kay anti-tao kaya mas lalong nangamba ang iba nilang kasamahan. Nagtanong naman si Joe Fan kung namatay ba ang kanyang kapatid dahil sa laso na ito. Naisip rin niya na isang nakakamanghang bagay ang nagawa ng kapatid ni Chucho dahil nagawa nitong tumulong sa paggawa ng isang 7th grade na antidote sa bata niyang edad. Kaya masasabi niya na isang henyo sa alchemy ang bata na ito. Bigla namang natigil ang ating bida nang sabihin ni Chucho na hindi namatay ang kapatid niya dahil sa laso na ito. Lumabas ang kanyang mga luha at galit na galit niyang sinabi na ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang kapatid ay dahil binugbog siya ng mga Tower Master hanggang sa kamatayan nito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig ito at kanyang tinanong si Chucho kung bakit naman gagawin ng mga Tower Master ito kahit na isang mataas na tagumpay ang nakamit ng kapatid niya pagdating sa alchemy. Ngunit bigla naman siyang natigil nang mapagtanto niya na mukhang simula pa lang ay nagduda na ang mga Tower Master sa estado ng kapatid niya. Kaya napatawa na lang siya at kanyang nasabi na talagang mga demonyo ang mga tao, labas man o loob na pang-anyo. Sinabi naman ni Chucho na nagsuspecha ang mga ibang Tower Master na maaaring naging spy ng Yawang Temple ang kapatid niya at nagdala ito ng hindi totoong formula upang malason niya ang lahat ng Tower Master. Kaya nang umalis siya at sina Xia Qing at Peony sa tower dahil sa isang misyon, dito inatake ng ibang Tower Master ang kapatid niya hanggang sa mamatay ito. Nang makabalik silang tatlo ay huli na rin ang lahat dahil namatay na ang kanyang kapatid. Kaya upang hindi masira ang reputasyon ng kanilang pamilya at ng ibang Tower Master, naglabas na lang sila ng balita na namatay ang kapatid niya sa lason kahit na ang totoong dahilan nito ay ang mga demonyong Tower Master noon. Dagdag pa niya na si anti-tao lamang ang naniwala sa kapatid niya na totoo ang formula na ito, kaya pinag-aralan niya ito ng malalim simula nang mawala na ang kapatid niya. Nang marinig ito ng ating bida ay binalak niyang hawakan sana si Chucho ngunit bigla naman siyang pinigilan nito. Sinabi rin ni Chucho na dahil sa mga maling akala na sinabi ng ibang Tower Master sa kapatid niya ay hindi ito nalibing sa kanilang sariling sementeryo. Kaya dito niya ito nilibing kasama ang kanyang mga magulang. Natakot rin siya na maaaring maraming disciple ang ipahiya siya kaya hindi na niya nilagay ang pangalan ng kapatid niya sa libingan na ito. Matapos niyang malibing ang kapatid niya dito ay kinuha rin niya ang pinaglibingan ng kanyang mga magulang upang ilipat dito. Hinawakan niya ang kamay ng ating bida at kanyang sinabi na ginawa niya ito upang muling magkita ang kanilang pamilya. Agad rin na inutusan ni Chucho ang ating bida na lumapit siya sa mga ito. Binilin rin niya na kung mamatay man siya sa hinaharap, nais niyang hanapin ni Songyu ang kanyang bangkay at ilibing ito dito kasama ang pamilya niya. Nagtaka naman si Joe Fan nang marinig ito dahil parang inaasahan na ng babae na ito na mamamatay siya. Kaya agad niyang sinabihan ito na hindi niya hahayaan na mamatay ang kanyang damdam hanggat nabubuhay siya sa mundo na ito. Namula naman ang mukha ni Chucho nang marinig niya ito. Para hindi ito mahalata ng ating bida ay nagkunwari na lang si Chucho na hindi niya pinahintulutan ng ating bida na tawagin siya nitong damdam. Umarte naman si Joe Fan na parang bata at kanyang sinabi na ayon sa kaibigan niyang si Dong Tianba. Ang salitang ito ay nagbibigay ng muling pagkikita sa mga babae. Kaya tinanong niya si Chucho kung hindi niya ba gusto ang pangalan na ito. Agad naman na sinabi ni Chucho na hindi magandang kaibigan ang tao na ito kaya dapat na iwasan ito ni Joe Fan. Agad rin niya na hinawakan ang kamay ng ating bida at kanyang sinabihan ito na dadalhin niya ito sa huling lugar. Matapos ang ilang sandali ay nagulat naman si Joe Fan kung bakit sila nandito sa isang sirang bahay na ito. Tinanong rin ni Joe Fan si Chucho kung bakit siya nagpapanggap na ang Black Girl kahit na siya ang sect leader ng pamilya na ito.
Agad naman na sinabi ni Chuchu na ang dahilan nito ay dahil sa nangyari sa kapatid niya. Dahil sa galit ay nilaban niya si Elder Yan upang maipaghiganti ang kapatid niya. Ngunit sa kasamaang palad ay nalasan rin siya ng Elder na ito. Ayaw niya rin na malaman ng ibang Tower Master ito dahil tiyak na magdudulot ito ng gulo. Kaya nagsinungaling na lang siya sa kanila, sinabi niya sa kanila na nasa isang close cultivation lamang siya. Ngunit sa katotohanan ay ginagawa niya lang ang lahat upang maalis ang lason sa katawan niya. At dahil na rin sa paggamit niya ng enerhiya ng buwan, natakot ang mga tao dito at dito na nagsimula ang haka-haka sa kanya bilang ang Black Girl. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ito at nagulat rin siya nang bigla siyang hawakan ni Chuchu sa balikat niya. Nagsaad rin si Chuchu na wala na siyang sapat na oras na natitira pa. Kaya nais niyang magpanggap ang ating bida parang si Ching Tian upang maramdaman niya ulit ang pagmamahal ng isang pamilya. Napatawa naman si Joe Fan at kanyang nasabi na nais pala ni Chuchu na umarte siya na parang kapatid niya. Ngunit bigla namang natigil si Joe Fan sa pagsasalita niya nang bigla siyang yakapin ni Chuchu. Nagsaad rin si Chuchu na tulad ng sinabi niya kanina, hindi niya kapatid ang ating bida. Ang nais lamang niya ay muling maramdaman na may nagmamahal sa kanya. Tinanggal niya rin ang kanyang suot na maskara kaya nagulat na lang si Joe Fan nang makita niya muli ang maganda niyang mukha. Naalala rin ni Chuchu ang sinabi ng kapatid niya noon at kanyang nasabi na nais niyang maramdaman ang pagmamahal na iyon muli. Kaya nais niyang tulungan siya ng ating bida na maalala muli ang magkaroon ng isang tao na nagpapahalaga sa kanya. Hindi naman nakapagsalita ang ating bida dito at mas lalong natahimik pa siya nang makita niya ang magandang pagngiti ni Chuchu. Pagkatapos nito ay tuluyan nang umarte ang dalawa na parang mag-asawa na siyang namuhay sa isang bukid. Dumaan ang 3 araw ay nagpatuloy lang ang dalawa sa pag-arte na parang isang normal na tao lamang sila. Kaya dahil dito ay naramdaman ng ating bida ang kapayapaan na hindi niya pa naramdaman noon. Kaya nasabi na lang niya na kung ang sinabi sa kanya ito sa nakaraang buhay niya na may ganitong klase ng kapayapaan ay hindi niya ito paniniwalaan. Ang nakakamangha pa ay sa mga oras na ito ay parang nawala ang pagiging demonic cultivator niya. Kaya nasabi niya na lang na parang nasa isang paraiso lamang siya. Ngunit sa kabilang banda, hindi alam ng dalawa na isang lalaki ang nagmamasid sa kanilang mga ginagawa. Ang lalaki na ito ay ang isa sa mga tauhan ni Huangpo. Kaya matapos niyang makita ang lahat ng ito ay agad na siyang umalis at nagpunta ito sa tore kung saan namamalagi ang kanyang young master. Nang makapasok na ang bantay ay napansin naman niya na nandito rin ang ibang elder na siyang kakampi nila. Ngunit dahil importante ang balita niyang dala ay agad na niyang sinabi ito sa kanyang young master. Nagulat naman si Huangpu sa kanyang nalaman at nawasak na lang niya ang upuan dahil sa galit. Nagtaka naman ang mga elder dahil sa biglaang pagwawala ng ikalawang young master kaya nagtanong ang mga ito kung may problema ba. Galit na minura naman ni Huangpu si Chuchu dahil talagang tinanggal niya ang kanyang maskara para lamang sa batang yon. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya maaaring hayaan na lang ito. Agad din siya na umalis sa kanyang upuan at kanyang nasabi na siya mismo ang papatay sa bata na ito. Samantala, nagising naman ang ating bida mula sa kanyang pagkakatulog. Ngunit napansin niya ang magandang mukha ni Chuchu habang natutulog ito, kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang kagandahan ni Chuchu. Nasabi rin ng ating bida na kapag nagpatuloy pa ito ay tiyak na mawawala na ang kanilang takot dahil wala na silang pakialam pa sa mga kalaban na ito. Naisip rin ni Joe Fan na hindi na rin masama na maranasan niya ang ganitong pangyayari. Binalak rin niyang halikan ang natutulog na mukha ni Chuchu ngunit bigla namang siyang nagulat nang hawakan ni Chuchu ang kanyang damit na para bang itatapon siya nito. Isang malaking pagsabog naman ang biglang nangyari kaya nagtaka na lang ang ating bida kung ano ang nangyayari. Napuno naman ng pagkabahala ang mukha ni Chuchu dahil parang pamilyar ang aura ng kalaban nila ngayon. Nang makalayo na ang dalawa ay napuno naman ng pagkainis si Joe Fan dahil kagagawa lamang niya ng bahay na ito. Ang malala pa ay winasak lang ito ng kalaban nila nang ganun-ganun na lang. Ngunit bigla namang nagulat si Joe Fan nang makita niya ang galit na mukha ni Huangpo. Napalitan naman ng pagkainis ang reaksyon ng kanyang mukha dahil ang mayabang lang pala na ito ang nagwasak ng kanyang bagong bahay. Kaya nagdesisyon na lang siya na siya mismo ang bubugbog sa kumag na ito upang maturuan niya ito ng leksyon. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida nang inutusan siya ni Chuchu na magtago sa likuran niya. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil kahit nais na niyang bugbugin si Huangpo. Tiyak na masisira ang plano niya kapag nalaman ni Chuchu ang tunay niyang lakas. Kaya agad na lang niyang sinabi na ipapaubayan na niya kay Chuchu ang pagbugbog sa mayabang na ito. Habang galit na galit,
Tinawag naman ni Huang Po si Chucho na isang salawahan dahil sa paglalandi niya sa bata na ito. Sinabi rin niya na hindi niya bibigyan ng mapayapang kamatayan ang dalawa dahil sa ginawa nila. Nagalit naman si Chucho dahil tinawag siya ng kumag na ito na malandi, ngunit nagsaad naman si Huang Po na hindi niya kailangang magalit dahil totoo naman ito. Nagalit na sinabi rin ni Huang Po na noong naging magkakampi sila noon, ipinangako niya na sa kanya lamang niya tatanggalin ang kanyang maskara. Ngunit ngayon ay hinayaan lamang niya na ipakita sa batang ito ang kanyang mukha. Nagsaad naman si Chucho na siya ang unang nagtaksil sa kanya, kaya tinanong niya ito kung bakit naman niya tatanggalin ang kanyang maskara para lamang sa kanya matapos ang ginawa niya. Nagtaka naman si Joe Fan sa nangyayari kaya tinawag niya ang atensyon ni Chucho at sinabihan niya ito na hindi niya naiintindihan kung bakit galit na galit ang Huang Po na ito. Sinabihan rin niya ito na tinanggal lamang ni Chucho ang kanyang maskara, kaya nagtataka siya kung bakit nais patayin agad ni Huang Po si Chucho kahit na magkaibigan naman sila noon. Nagtatakang tinanong rin ng ating bida kung ano naman ang makita niya sa mukha ni Chucho, maayos lang naman ito dahil hindi naman sila kasal. Mas lalong nagalit naman si Huang Po nang marinig na parang baliwala lang sa ating bida na nakita niya ang mukha ni Chucho. Kaya minura niya ito dahil alam niyang alam ng ating bida kung ano ang dahilan nito ngunit umaarte pa rin ito na parang walang alam. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang enerhiya upang atakihin ang dalawa. Sinabi rin niya na papatayin niya si Joe Fan ngayon mismo. Ngunit hindi naman natakot si Joe Fan sa atake na ito. Kabaligtaran naman ito ay nangamba si Chucho na baka mamatay si Song Yu sa atake na ito. Bigla namang naging seryoso ang reaksyon ng ating bida nang mapagtanto niya na malakas pala ang atake na ito. Nasabi rin niya na kung maglaban man sila ni Huang Po ang kanilang totoong lakas, hindi niya alam kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa dahil malakas rin ang kumag na ito. Ngunit nasabi rin ni Joe Fan na ang tatag ng kanyang katawan ay walang katulad kaya alam niyang kaya niya ang atake ng mayabang na ito. Bago pa man tuluyang tamaan ng atake si Joe Fan ay bigla naman siyang hinawakan ni Chucho at kinarga siya nito upang makaiwas sila sa atake na ito. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta ng atake ni Huang Po. Pagkatapos nito ay agad nilang ginawa ang distansya ang dalawa, habang si Chucho ay naghahanda na ulit dahil maaaring mapahamak si Song Yu sa mga atake ng Huang Po na ito. Bigla namang nagsaad si Huang Po kung hindi ba nakikita ni Chucho ang pagiging walang kwenta ng tao na ito. Tumawa rin siya at sinabi niya na walang magagawa ang bata na ito para sa kanya. Ang kaya lamang nitong gawin ay magtago at maghintay na protektahan siya ni Chucho. Kaya muli niyang tinanong ito kung ito ba ang tao na nais niyang makasama. Ngunit nagsaad naman si Chucho na wala siyang pakialam kung mahina man ang ating bida. Sinabi rin niya na ang lahat ng mga lalaki sa kanilang sect ay ganito rin. Bigla namang nahiya ang ating bida kaya sinabihan niya si Chucho na siya ay malakas rin kahit papaano. Ngunit sa kanyang isip ay naiinis siya dahil tinuturing lamang siya na mahina ng mga ito kahit na siya ang Magic Emperor ng Holy Land. Ngunit bigla namang pinatahimik ni Chucho ang ating bida at kanyang sinabi na hindi na niya kailangan pang magsalita. Tumawa naman si Huang Po at kanyang sinabi na tama nga ang Song Yu na ito. Hinamon rin niya ito na kung totoo nga na malakas siya ay huwag siyang magtago sa likuran ni Chucho. Sinabihan rin niya ito na maglaban sila ng lalaki sa lalaki kung talagang malakas nga siya. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang sinabi na maglalaban sila sa hinaharap ngunit sa ngayon ay hindi muna. Ngunit binalaan rin niya ito na kung nagmamadali nga siyang mamatay ngayon ay maaari rin niyang gawin ito. Bigla namang nagulat ang dalawa nang maramdaman nila ang malakas na killing intent na lumabas kay Joe Fan. Naisip rin ni Chucho na talagang walang kinakatakutan ng Song Yu na ito dahil nagawa niya pang takutin ng ikalawang Young Master ng Regent State. Ang malala pa ay mukhang alam ni Song Yu na nasa antas na ng Heavenly Realm si Huang Po ngunit nagawa pa rin niyang pagbantaan ito. Kaya talagang namangha na lang si Chucho dahil nanggaling lamang sa isang third class na pamilya ang Song Yu na ito at kakapaunlad lamang niya sa ikalawang antas ng Bone Forging Realm. Ngunit makikita sa mga mata nito na mukhang hindi ito nagsisinungaling na kaya niyang talunin ang Huang Po na to. Natawa naman ng malakas si Huang Po nang marinig niya ang pagbabanta ng bata na ito. Hindi rin siya makapaniwala na pinagbantaan lamang siya ng isang mahinang bata, kaya talagang naiinis siya dito. Tiningnan niya rin ng masama ang ating bida at sinabi niya na ang isang martial artist na nanggaling sa isang bundok ay talagang nais pang haminin ang autoridad ng Regent State. Kaya agad na sumugod si Huang Po upang maturuan niya ng leksyon ang ating bida. Sinabi rin niya na ito na ang magiging katapusan niya. Kasabay nito ay agad niyang ring ginamit ang kanilang martial arts sa pag-atake nito.
Napansin naman ni Chuchu na talagang balak na patayin ni Huangpu si Songyu kaya agad niyang hinarang ang atake nito gamit ang kanyang cold energy. Nang matamaan ang dalawang malakas na atake na ito, isang malaking pagsabog ang naging resulta nito na siyang kumalat sa paligid. Bigla namang nagyelo ang kamay ni Huangpu dahil sa atake ni Chuchu habang si Chuchu naman ay napatalsik sa likuran dahil sa lakas ng atake ni Huangpu. Lumabas rin ang dugo sa bibig ni Chuchu dahil sa lakas ng pinsala na natamo niya sa atake na ito. Nainis naman si Huangpu dahil talagang ginamit pa ni Chuchu ang kanilang secret technique para lamang sa bata na ito. Kaya sa pagkainis niya ay binasag niya ang yelo sa kamay niya. Agad rin niya na ginamit ang kanyang body technique at kanyang sinabi na dahil talagang gustong protektahan ni Chuchu ang bata na ito. Huwag sana siyang sisihin ni Chuchu sa gagawin niya sa kanilang dalawa. Isang dragon na marka naman ang biglang lumabas sa noo ni Huangpu at ang dragon na ito ay nabuo dahil sa lakas ng enerhiya niya. Sinabi rin ni Huangpu na ito na ang magiging katapusan nilang dalawa. Nagulat naman si Zhou Fan nang mapagtanto niya na ang teknik pala na gamit ng kumag na ito ay ang Dragon Vein Body Refining Technique. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit mas malakas ang katawan ni Huangpu kumpara sa ibang pamilya. Ang dahilan pala nito ay ang paggamit niya ng Dragon Vein upang mapalakas ang katawan niya at ang pag-unlad ng martial arts nila. Ayon sa pagkakaalam ng ating bida, kapag ang isang martial artist ay gumagamit ng Dragon Vein sa pagpapaunlad ng kanilang martial arts, ang magiging resulta nito ay ang pagtibay ng katawan nila, kaya ang mga ito ay hindi agad natatalo sa palakasan ng katawan. Naisip rin ni Zhou Fan na kahit ito ang gamit ng kumag na ito, alam niyang mas matibay pa rin ang katawan niya sa kanya. Ngunit mas mataas pa rin ang cultivation ni Huangpu sa kanya kaya kung maglaban man sila ay tiyak na nasa disadvantage siya. Nagulat naman si Chuchu nang makita niya ang pinakamalakas na teknik ng Regent State, ang Golden Tyrant Body Art. Bigla namang binalaan ni Huangpu si Chuchu na dapat na niyang tigilan ang pagprotekta sa bata na ito kung ayaw niyang mapahamak. Agad rin na umatake muli si Huangpu at kanyang sinabi na maaaring masaktan si Chuchu kung hindi siya titigil. Hindi naman ito pinansin ni Chuchu, sa halip ay agad na niyang ginamit ang kanyang atake upang mapigilan ang pag-atake ni Huangpu. Nabalot naman ng mga tila ang katawan ni Huangpu, ngunit nasira lamang niya ito ng walang kahirap-hirap. Bigla namang napinsala ang katawan ni Chuchu dahil sa pagkawasak ng kanyang mga tila. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Huangpu upang atakihin muli si Zhou Fan. Naging seryoso naman si Zhou Fan at kanyang naisip na mukhang wala na siyang pagpipilian pa kung hindi labanan ang kumag na ito. Nasabi rin niya na kailangan niyang mapatay agad ang mayabang na ito upang hindi malaman ng iba ang tunay niyang pagkatao.